Pambobomba ng water cannon ng inalmusal kahapon ng mga sakay ng Philippine resupply boat na unay sa May 1 at unay sa May 4 sa Ayungin Sur. Naputol na lang ang video nang biglang pumasok sa loob ang tubig. Anong posibleng mangyari kung magkakaroon ng giyera sa Pilipinas laban sa China? Anong posibleng mangyari kung magkakaroon ng giyera sa Pilipinas laban sa China? Kung magkakaroon ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at China, maraming posibleng mangyari na magdudulot ng malalim na epekto sa bansa at sa rehiyon. Una, magkakaroon ng matinding epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga industriya tulad ng turismo, kalakalan at pamumuhunan ay maapektuhan ng husto. Maaaring bumagsak ang ekonomiya dahil sa kakulangan ng mga investor at pagkasira ng mga infrastruktura. Magkakaroon ng malaking epekto sa mga mamamayan. Ang giyera ay magdudulot ng pag-aalisan ng mga tao mula sa mga lugar na apektado, pagkawasak ng mga tahanan at kawalan ng seguridad. Ang mga sibilyan ay maaaring magdusa sa gutom, sakit at kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. Magkakaroon ng implikasyon sa politika at diplomasya. Ang Pilipinas ay maaaring humingi ng tulong mula sa mga kaalyadong bansa at mga internasyonal na organisasyon. Maaaring maganap ang mga kasunduan at pakikipag-ugnayan upang makakuha ng suporta sa militar at humanitarian aid. Ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa ay maaaring magbago, depende sa kanilang mga reaksyon at tulong na ibibigay. Ang arsenal pang-militar ng China ay dumaan sa malakihang paglago at modernisasyon sa mga nakaraang taon. Sa taong 2024, ang hukbong bayan ng pagpapalaya ng China, People's Liberation Army o PL, ay may malaking bilang ng mga armas at kakayahan. Mga kakayahan sa nukleyar, pinalawak ng China ang kanilang arsenal nukleyar na may higit sa 500 operasyonal na nuclear warheads at inaasahang aabot sa higit 1,000 pagsapit ng 2030. Nag-develop din sila ng bagong mga missile silos at pinahusay ang kanilang land, sea, at air-based na mga sistema ng paghahatid ng nukleyar. Mga sistema ng missile, nakadevelop ang China ng iba't ibang ballistic missiles, kasama ang short, medium, at long-range systems. Sila rin ay posibleng nagde-develop ng conventionally armed intercontinental ballistic missiles, ICBMs, na maaaring makaabot sa mainland ng Estados Unidos. Modernisasyon ng hukbong panghimpapawid. Ang PL Air Force, PLAF, ay nagkaroon ng malakihang pag-upgrade, kasama ang mga 5th generation Y-20 fighters, ang pag-develop ng 8-20 stealth bomber, at mga bagong refuelable aircraft tulad ng Y-20U na nagpapahusay sa long-range offensive capabilities. Paglawak ng hukbong pandagat, ang hukbong pandagat ng China ay nagkaroon din ng mga pag-unlad sa bagong mga barkong pandigma at joint missile exercises kasama ang Coast Guard na nagpapahiwatig ng focus sa pagpapahusay ng maritime capabilities. Ang Pilipinas, kumpara sa China, ay may mas maliit at hindi gaanong modernisadong puwersa militar. Habang patuloy nitong minomodernisa ang kanilang mga sistema ng depensa, nananatiling malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang bansa. Malamang na umasa ang Pilipinas sa mga internasyonal na alyansa, partikular na sa Estados Unidos, para sa suporta sa kaso ng isang labanan laban sa China. Ang alyansang ito ay magiging napakahalaga para sa pagpapahusay ng kakayahan ng Pilipinas sa depensa at opensiba laban sa mas teknolohikal na advanced na militar ng China. Tutulungan kaya tayo ng Amerika sa sitwasyon na ito. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Kung magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China, malaki ang posibilidad na tutulungan ng Estados Unidos ang Pilipinas. Ang dalawang bansa ay may mutual defense treaty na nangangakong tutulungan ang bawat isa sa kaso ng armadong atake, partikular na sa South China Sea. Ito ay kinumpirma ng mga opisyal ng Estados Unidos at Pilipinas sa iba't ibang pagkakataon, kabilang na ang mga nakaraang insidente kung saan nagbanggaan ang mga barko ng China at Pilipinas sa nasabing karagatan. Bukod dito, taon-taon ay nagsasagawa ang Estados Unidos at Pilipinas ng mga malalaking military exercises gaya ng balikatan
upang palakasin ang kanilang pagtutulungan sa depensa at seguridad. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong ihanda ang dalawang bansa sa anumang banta sa kanilang seguridad, kabilang na ang mga posibleng agresyon mula sa China. Ang giyera ay magdudulot ng malaking pinsala sa kapaligiran. Ang mga operasyon ng militar ay maaaring magresulta sa pagkasira ng kalikasan, polusyon at pagkasira ng mga likas na yaman. Ang epekto nito ay maaaring magtagal ng maraming taon bago tuluyang makabangon ang bansa. Ang giyera sa pagitan ng Pilipinas at China ay magdudulot ng malawakang epekto sa ekonomiya, mga mamamayan, politika, diplomasya at kalikasan ng bansa. Ang ganitong sitwasyon ay isang napakalaking hamon na nangangailangan ng matinding paghahanda at pagkakaisa ng buong bansa upang malampasan ang mga pagsubok at mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Kaya kung gusto nyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at i-hit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip nyo at bibigyan natin ng kasagutan.